Sa nakaraan ay sinabi ni Shou na matatalo ni Kyukai kahit ang God of War dahil sa kanyang talento, kaya ngayon ay inihanda niya ang kakayahan ng isang assassin upang kalabanin si Hawken. Narinig nila Oki ang kaguluhan subalit dahil madilim ay mapanganib ang magpakilos ng hukbo kaya umasa na lang sila sa kakayahan ng Qin Army. Namangha ang lahat dahil nagagawa ni Kyukai na makipag 1v1 sa commanding general ng Shou gamit ang kakaibang teknik. Nagkaroon ng matinding hangin dahil sa lakas ni Hawken ngunit ginamit na rin ng assassin ang pambihirang bilis ng paulit-ulit. Subalit nasalag nito ang atake sa batok. Gayunpaman ay nagpatuloy siya sa pag-atake sa general, subalit sa lakas ay napatalsik siya nito. Ginanahan si Hawken dahil ngayon lang siya muling nakalaban ng ganito. Subalit kinakapos na sa hininga si Kyukai dahil sa teknik at nahihilo na rin siya kaya pinapatakas niya na ang mga kasama dahil kundi ay mamamatay silang lahat. Nabalitaan ito ni Kun-o kaya naisip na si Hawken ang sumugod. Ngunit umatake na rin ang mga cavalry ng Shou sa pangunguna ni General Mangoku. Alam ng mga Shou general na kung matatalo si Hawken ay tapos na ang digmaan ngunit tila pabor sa kanila ang nangyayari. Sila Oki at Lieutenant To naman ay nagbantay sa kadiliman. Mas lumala pa ang sitwasyon nang dumating sa eksena si Mangoku. Ngunit nandoon rin si Kun-o na pinaulanan ng maraming palaso si Hawken pero walang tumama. Kaya pinag-utos ni General Kun-o na paligiran si Hawken ng napakaraming kawal subalit pinagtatabas lang sila, ngunit nagpatuloy pa rin si Kun-o at nakisali na rin ang mga cavalry ng Shou. Di makapag-decide si Shin saka dumating ang iba pang mga member ng Shin unit at nababahala sila sa lakas ni Hawken. Kaya sinabi ng commander na isa pa rin itong mortal at kapag napatay nila ay matatapos na ang digmaan. Lumakas ang loob ng mga kasama sa narinig ngunit kailangan pa daw magpahinga ni Kyukai kaya si Shin na daw ang bahala. Naglalaban na sila Kun-o at Mangoku nang mapansing naghihintay lang ang Shin unit. Sa utos ng bida ay sumugod ang Shin unit at pinaligiran si Hawken saka pinagbabato ng napakaraming sibat at sa tamang pagkakataon ay sumugod si Shin subalit nakita siya nito, ngunit nakailag at nahiwa ang kalaban. Subalit di niya ito napuruhan kaya muli siyang umatake kaso nasikmuraan siya ng sandatan ni Hawken at nagsuka ng dugo, kaya sumugod si Kyukai ngunit napatalsik din siya nito. Nasugatan si Hawken kaya naisip niyang karapat dapat dinaalay si Shin sa kanyang Diyos. Sinasalag ng mga kasama ang atake ni Hawken kahit mapatalsik sila basta mailigtas lang ang commander ngunit nahiwa si Bihei. Saka tumakas ang buong Shin unit at si Kun-o ay nahiwa naman ni Mangoku. Nakatakbo sila sa gubat kapalit ng mga namatay na kasamahan ngunit hinahabol sila ng cavalry ni Mangoku. Kalaunan ay pinaligiran sila ng mga ito at pinagpapanasa kasinugod sila ng cavalry, ngunit nang maitago nila si Shin ay kinuha ng matanda ang atensyon ni Mangoku. Saka nagpadula sila upang magpahabol sa mga ito kaya naiwan sila Bito kasama si Shin. Samantala nag-aalala ang mga kasintahan nila Bito at Bihei ngunit pinili na lang nilang magtiwala dahil ito na lang ang kanilang magagawa. Malalim ang tama ni Bihei at may mga palaso din sa tiyan si Bito. Nakita ng mga kalaban ng dugo kaya nagtaka sila kung paano pa nakakalakad ang mga ito. Sa sobrang hirap ay natumba na si Bihei. Kaya nagpasya si Bihei na magsakripisyo upang di mahabol sila Shin kaya naiyak si Bito, ngunit pati siya ay nagsuka na rin ng dugo. Napanaginipan ni Shin nung tinutukso siya nila Bihei sa kanyang pangarap kaya pinagsusuntok ang dalawa. Nang magising si Shin ay nakita niyang sugatan si Bito. Masaya daw si Bito na naging kaibigan si Shin saka naniniwala na daw siyang magiging general ito dahil sa leadership skill. Napaiyak na rin si Bito at nagpaalam sa commander hanggang sa mawala ng malay. Ngunit niloloko lang pala siya at kailangan lang nilang matulog upang mabawi ang lakas. Samantala taimtim na nagdarasal ang kanyang kasintahan. Ngunit nang magising si Shin ay nakitang totoong namatay na ang kaibigan. Marami ang nakaligtas sa Shin unit at nailigtas din nila sila Bihei at Kyukai. Giit ni Bihei na kasama ng commander si Bito kaya ligtas ito. Subalit dumating si Shin na dala ang kaibigan. Saka humingi ng tawad dahil patay na si Bito. At kahit ayaw umiyak ni Bihei ay di niya mapigilan ang sarili sa sobrang lungkot. Di pa rin alam ni Shin kung paano matatalo si Hawken. Giit ni Kyukai na matatalo niya ito kung makakapagsanay siya ng 6 na buwan ngunit sinabi ng commander na wala ng oras. Napatingin na lang sa langit ang kasintahan ni Bito na tila naramdaman ang pagkamatay ng minamahal. Nagsanib puwersa ang mga nakasurvive na Qin Army. Ang Shin unit ay 36 na lang ang natira mula sa 100. Nang makita nila ang Qin flag ay lumabas ang Shin unit ngunit patibong pala ito ng Shou general na hinabol sila. Subalit dumating na rin ang cavalry ni General Oki. Sumugod si General Oki at winasak ang mga madaanan. Ngunit ngumiti pa si Taba na nakipagsabayan sa Qin commanding general ngunit wala naman siyang binatbat kay Oki. Tinanong ni Oki kung nalulungkot si Shin sa mga namatay sa kanyang squad. Ngunit ayaw pa daw itong isipin ng bida dahil kailangan pa nilang manalo. Ikinatuwa ni Oki ang kanyang sagot dahil ganito daw mag-isip ang mga general. Nagbalik si Hawken sa kanilang camp at humingi siya ng tawad kay Choso sa pagkilos niya mag-isa. Nang dumating ang balita na pinatay na ni Oki si Shoumo, saka nag-isip si Choso kung paano matatrap ang puwersa ng Qin. Nakita ni Mobo ang Shou headquarters ngunit di ito nagtawag ng backup at agad na sumugod. Nakita naman nila Moki ang signal flare
flare at maging ang mga flag ng Qin na nagdidikta ng impormasyon na pinasok na ni Oki ang kabundukan at ginagamit nito ang signal flare para hanapin ang headquarters ng show habang kasalukuyan ng nakikipaglaban sila Mobo at kinakawawa nito ang cavalry ng show. Dumating si Hawken na kinakawawa din ng Qin army. Kaya pinag-utos ni Ryokoko na paligiran nila ito. Sa unang pagkakataon ay pinagpawisan si Mobo ngunit sumugod pa rin siya kaso tumakas si Hawken. Nainis si Mobo kaya hinabol nila ito ngunit isa palang patibong kaya hinulugan sila ng maraming bato, dahilan para mamatay ang kalahati ng Qin cavalry. Habang si Oki ay pinasugod na rin ng infantry at cavalry. Nahihirapan na si Bihei ngunit ayaw pa rin sumuko. Giit ni Kyukai na alam ni General Oki na walang kalaban doon dahil sa mga flag na ginagamit nilang signal. Ngunit di niya alam ang sitwasyon nila Mobo at Ryokoko kaya siya nagmamadali. Binigyan ni Ten ng pagkain si Kane at nang makita na kumakain na ang master ay tinanggap niya na rin. Saka nagtanong si Ten kaya nalaman niyang babae ito. Nalaman din niyang nais maging tactician ni Ten ngunit nagbabalang mas mahirap ito kaysa sa mga nasa battlefield. Dumating na rin sila General Oki sa harap ng headquarters ng show. Ngunit walang show army sa headquarters na maaaring pinagtutulungan na ngayon sila Mobo. Pero di sila maaaring pumasok sa bundok dahil mawawalan sila ng komunikasyon sa sariling headquarters. Kaya naisip ni Oki na ang plano ng show ay ang mapalayo siya sa Qin headquarters kaya hindi nila masusundan sila Mobo para bigyan ng backup. Kasalukuyang hinahabol pa rin ni Mobo si Hawken. Kung saan pagsugod ni Mobo ay tinamaan niya ito sa ulo kaya naisip ng mga kawal na panalo na sila pero nalaman ng general na isa lang itong decoy dahil napapaligiran na sila ng show army. Nakarating na kay Kingsei ang balita sa battlefield. Nang dumating naman ang Mountain King na si Yu Tanwa na may mahalagang sasabihin tungkol sa digmaan. Kumilos na rin ang army ni Oki at inaasahan niyang merong malaking trap na naghihintay sa kanila. Giit ni Yu Tanwa na nagpalawak na rin siya ng kaharian hanggang sa maabot niya ang nakakatakot na tribo ng Kyodo sa Hilaga. Subalit nagtataka si Yu Tanwa dahil nakita niyang bangkay na lang ang 100,000 puwersa ng Kyodo tribe na naisip nila Kingsei na kagagawa ng ibang tribe. Naisip naman ni Yu Tanwa na kagagawa nito ng show army dahil malapit ito sa isang fortress ng show. Di makapaniwala si Shobon dahil mababalitaan sana nila ito dahil sa kanilang mga espiya sa show. Dahil dito ay nabahala sila Kingsei dahil meron pa palang mas maraming kawal ang show. Ngunit dagdag pa ni Yu Tanwa na ayon sa kanilang source ay isang lalaking nagngangalang Riboko ang tactician ng show. Samantala dumating na nga ang dagdag puwersa ng show cavalry sa kanalaman nila Ten na isang general pala si Riboko. Nagalit si Ten kaya sinampal siya ni Kane at sinabing hindi pumapatay si General Riboko ng mga hindi sangkot sa digmaan kaya kung maging tactician si Ten ay magkita na lang sila sa battlefield. Bago umalis ay tinanong ni Moki kung sino si General Riboko. Sagot ni Kane na ito ay isa lang naman sa maalamat na bagong 3 generals ng show. Sa bandang timog ng show headquarters ay na-corner na nila Hawken at Choso ang sugatan na sila Mobo at Ryokoko. Mabuti na lang ay dumating na rin sila General Oki. Kaya sa wakas ay may paghihiganti na rin ni Oki ang kaibigan na si Q. Ipinakita ang flag ng 3 great general ng show na nakaapekto sa Qin army. Ngunit dahil sa presensya ni General Oki na isa sa 6 great general ng Qin ay tumapang din ang Qin army. Sumugod sila Lieutenant To kaya pinaulanan sila ng mga palaso ngunit umiwas ang Qin cavalry at tagumpay na nabutas ang depensa ng show at pinagpapatay niya ang napakaraming show soldier. Pinag-utos ni Choso ang backup sa sinusugod nilang unit kaya tumigil sila To. Sa utos ni Oki ay sumugod na rin ng Qin infantry patungo sa left flank ng show na nalaman ni Choso kaya inihanda ang mga kalasag saka nagpaulan ng mga palaso ngunit ang headquarters pala ang pakay nila Shin saka pinagpapatay na rin ito ang mga archer. Pinasugod ni Choso ang show infantry upang mahati ang puwersa ng Qin. Naisip ni Shin na umaayon ang lahat dahil sinabi ni Oki kanina na isa lang silang decoy upang mapilitang kumilos ang show at masira ang formation nito. Nagsimula ang patayan ng mga infantry unit at nakangiting lumapit si General Oki. Sumugod ang maraming kalaban na tinapos lang ni Oki at nagpatuloy ang pagbutas nila sa depensa ng show. Ang unit ni Mobo ay nagpapahinga nang mapansin ni Ryokoko na agresibo ngayon si General Oki. Pinag-utos ni General Choso na lumipat muli ng headquarters. Saka nagtaka siya kung ba't agresibo si Oki kaya naisip na baka alam nito ang kanilang plano. Sa flashback ay sinabi ni Riboko ang planong ambush kay General Oki. Di kumbinsido sila Choso kaya sinabi ni Riboko na di nga nila napansin na nagpadala siya ng lagpas 100,000 kawal na pumatay sa buong Kyodo tribe na ikinagulat ng mga kasama. Giit ni Riboko na minamanipula niya kasi ang impormasyon kaya ipinaalam niya na agad na nasa kanila si Hawken upang siguradong magpupunta si General Oki. Ngunit nagtataka si General Choso kung paano nalaman ni Oki dahil maging ang ilang officer ng show ay di alam ang kanilang plano. Sumugod ang lahat ng infantry unit ng Qin. Saka pinag-utos kila Shin na sumugod sa show headquarters. Nagtataka pa rin si Choso pero ang totoo ay walang alam si Oki sa kanilang strategy at ang alam niya lang ay may paparating na ambush kaya nagmamadali siya bago pa sila mapalaman sa gitna.
Hinaharangan nila Heki ang ibang puwersa ng Sho upang di matrap sila Oki, ngunit inaasahan na ng general na meron pang nagtatagong puwersa ang Sho na pinapahanap niya rin sa ilang cavalry. Ngunit nagmamadali na rin siyang tapusin ng mga kalaban bago pa dumating ang reinforcement ng mga ito. Naisip ni Shobo na lamang pa rin sa karanasan si Oki. Saka naisip ni Kingsei na tumatayong decoy lang si Hawken bilang commanding general ng Sho. Dumating ang balita kay Choso na nawawala si Hawken. Samantala walang magawa ang mga kawal ng Sho kay General Oki kaya pinuntirya ito ni Hawken ng sibat, ngunit nakailag kaso tinamaan ang kasama. Pinaligiran ng mga kawal ang dalawang commanding general. Sa wakas ay nagkaharap na muli ang dalawa pagkalipas ng 9 na taon, kaya gigil na sumugod ang dalawang general, ngunit napaatras si Hawken kaya napasigaw ang Qin Army na narinig nila Shin, kaya tinanong niya si Kyukai kung sino sa tingin niya ang mas malakas. Sagot ni Kyukai ay si Hawken na di nagustuhan ng mga kasama. Nagpatuloy ang patayan ng dalawa saka napaatras na naman si Hawken. Ngunit biglang lumakas ang kalaban kaya napaatras din siya, tapos muling nagsabayan at pareho silang napipinsala at muling napaatras si Oki na ikinatuwa ng Sho Army. Samantala nag-retreat sila Choso dahil kung mapapatay siya ay matatapos na ang digmaan. Nang dumating sila Shin ay di niya inaasahang makitang sugatan si General Oki. Ngunit sumugod pa ito nang mabilis na nagpa-atres sa kalaban. Giit ni Shobo na kaya galit na galit si Oki ay dahil asawa niya si Kyo na pinatay ni Hawken. Naging curious si Kingsei kaya kinwento ni Shobo na noon ay marami silang pinagsamahang labanan ni Oki, ngunit di niya inaasahang may kasama itong magandang babae na sinasabing anak daw ng katulong ni Oki. Meron itong talent sa digmaan dahil sa murang edad ay napatay nito ang isang general at lieutenant ng Sho. Mula noon ay nakasama na rin ni Shobon sa mga digmaan si Q. Pero hindi pala ordinaryong tao si Q dahil anak ito ng hari sa isang lower class, at upang hindi ito patayin ng mga nag-aagawan sa trono ay napilitan ang nanay ni Q na ipaalaga siya sa kastilyo ni Oki. Isang araw ay bumisita sa battlefield si King Sho upang magpasalamat sa pagkapanalo nila Oki sa digmaan. Subalit nang makita nito si Q ay nanaig ang lukso ng dugo kaya napaiyak ang mag-ama dahil nalaman ng hari na anak niya ang dalaga. Kalaunan ay nabigyan na rin ng special treatment si Q, subalit wala siyang balak na tumigil sa pakikipaglaban upang maging isa sa Great General. Saka naalala nung nakiusap siyang gawin siyang asawa ni Oki kapag naging isa na siyang Great General. Dahil sa patuloy na pamumuno ni Q sa Qin Army ay sumikat ang kanyang pangalan sa Middle Kingdom, at dahil sa mga tagumpay ay ginawa na siya ng hari na ika-6 na Great General ng Qin. Isang gabi ay nagbalik si Oki at pinaalala niya ang pangako sa dalaga na matutupad na pagkatapos ng ika-100 laban ni Q. Kaya pag alis ni Oki ay naiyak na lang si Q dahil naalala ni Oki ang pangako nitong gagawin siya nitong asawa kapag naging isa na siyang Great General. Subalit ng gabi ding iyon ay sumugod si Hawken, na inatake ng mabilis ni Q at natusok pa niya, subalit naabot siya ng mahabang sandata ni Hawken. Saka dumating si Oki na di siya tinigilan hanggang sa ma-corner at tinamaan ng mga palaso kaya nahulog sa bangin. Dahil dito ay naisip niyang magsanay upang mapatay si Oki sa hinaharap, kaya ngayon ay nagagawa niya ng makipagsabayan sa Qin General, subalit napaatras na naman sa lakas nito. Giit ni Oki na mula 13 siya ay nagsimula na siyang makipagdigma kaya sanay na sanay siya sa battlefield. Subalit ang iniisip lang ni Hawken ay ang mapatay ang mga mas malakas sa kanya kaya inatake niya si Oki. Samantala napagtanto ni Kingsei na ang tunay na pakay ng Sho ay ang mapatay si General Oki at hindi ang masakop sila. Umaatikabo ang sabayan ng atake ng dalawa habang patuloy rin ang pagsugod ni Lieutenant To na isa ring halimaw. Nahiwa si Oki pero nakaatake pa rin siya sa walang magawang Hawken, at nang tatapusin niya na ito ay na-distract siya dahil dumating na ang reinforcement ng Sho sa pangunguna ni Riboko. Di rin ito inaasahan ni General Oki dahil di niya alam na mabibilis ang kabayo na ginamit ni Riboko na nagmula sa Kyodo tribe sa Hilaga, kaya ito ang unang beses na pinagpawisan siya, at ang mga kawal ay labis na nabahala dahil nasa 40,000 na ang Sho Army at ang natitirang kawal ni Oki ay nasa 6,000 na lang. Maging sila Choso ay di nakikilala ang dinalang army ni Riboko. Naisip ni Kane na masyadong overkill ang paghahanda ni Riboko, kaya pinaliwanag ng mga kasama na ang ulo ni Oki ay lagpas pa ang halaga sa 50 kastilyo at kung sino ang makakapatay dito ay kikilalanin sa Middle Kingdom. Sumugod ang Riboko Army at pinagpapatay ang army ni Oki, kaya pinrotektahan ng kanyang cavalry si Oki. Ngunit napangiti na lang ito dahil sa loob ng 20 years ay ngayon lang muling nalagay sa alanganin ang kanyang buhay saka nag-command siya ng posisyon ng mga kasama. Tinabas ni Hawken ang maraming kawal ng Qin, kaya naramdaman niya ang mas nakakatakot na aura ni Oki na sinalag ang kanyang atake, saka naglaban ang lahat ng kawal at nakisali na rin si Shin pati na ang Shin unit. Saka nagsabayan ng dalawa at nahiwa si Hawken, ngunit nagpatuloy ang mga kalaban sa pagsugod. Natutuwa si General Gika dahil sa wakas ay mapapatay na rin nila si General Oki na kinatatakutan ng maraming tao.
Saka nagpasya siyang umalis para personal na makita ang pagkamatay nito. Subalit lumalaban pa rin ang Great General ng Qin. Napansin ni Kyukai si General Gika na pinakamagaling na archer kaya kumuha ng kabayo si Kyukai upang puntahan ito. Samantala si General Choso ay pinatay naman ni Lieutenant To. Nagpatuloy ang labanan ng dalawa at di maintindihan ni Hawken kung ba't di niya ito mapatay kaya nagpatuloy siya hanggang sa mahiwa si Oki. Naisip ni Oki na wala nang tatalab na strategy sa ngayon kaya nawala ng pag-asa ang kanyang hukbo ngunit umatake pa rin si Oki dahil di pa daw siya sumusuko at sa halip ay gagamit na lang ng puwersa upang makasurvive. Si Shin ay nagmamadaling pigilan si Gika na naghahanda ng tirahin si Oki habang abala ito sa pakikipagpatayan kay Hawken na naputol niya ang sandata. Subalit nang papatayin niya na ito ay tinamaan siya ng palaso ni Gika kaya natusok siya ni Hawken. Si Gika naman ay pinatay ni Shin. Subalit nabitiwan ng Qin Army ang mga sandata dahil sa pagkatalo ng general. Ngunit nagsalita pa si Oki at pinalakas ang kanilang loob at dahil malalim ang tama nito ay wala na siyang lakas, ngunit sinubukan niya pa rin putulin ang ulo ni Hawken kaya nagtaka ito kung saan siya kumukuha ng lakas. Subalit hinugot ni Hawken ang sandata ngunit dumating si To na pina-address ang general ng show. Saka sumakay si Shin upang di mahulog si General Oki. Dumating ang balita kay Riboko na sumusugod ang puwersa nito sa kanila. Nais ng isang cavalry na habulin si Oki ngunit pinatay siya ni Hawken. Pinipigilan ng Show Infantry na makatakas ang Qin General kaya pinrotektahan siya ng Qin Army at inialay pa ng isang commander ang buhay para kay Oki. Patuloy ang pagsugod ni Lieutenant To para sa kanyang suicide attack. Naisip ni Riboko na ayaw nilang mamatay si Oki sa kamay ng Show. Pinagtutusok ang ibang Qin Cavalry upang maprotektahan lang ang general saka sumalubong ang dalawang kalaban na ikinatakot ni Shin ngunit biglang nagising si Oki. Namangha si Oki dahil nakontrol ni Shin ang kabayo niya. Saka pinilit niyang pumikit si Shin at dahan-daang dumilat upang makita niya sa wakas ang point of view ng isang general. Napakaraming show army sa kanilang harapan nang dumating si Heki at sinabing nagwawala si General Mobo upang makagawa ng daan para sa kanila. At nagpatuloy sila hanggang sa wakas ay nakalabas na rin sa infantry unit ng show. Samantalang patuloy pa rin si To kaya inawat siya ng kasamahan. Dahil nasungkit na ni Riboko ang ulo ng Great General ng Qin ay nagpasya na siyang itigil ang digmaan. Pagdating nito ay tahimik ang mga kasamang nalulungkot sa naghihingalong general. Nais na daw ni Oki na ipagkatiwala ang kanilang army sa lieutenant niyang si To. Humingi ng tawad si Mobo kay Oki dahil kung di siya nabitag ay di ito mangyayari. Sagot ni Oki na masyado lang talagang matalino si General Riboko at ito talaga ang kapalaran ng lahat ng mandirigma. Di na matutupad ng general ang pangakong pagsasanay kay Shin kaya matuto na lang daw siya sa battlefield. Ipinamana din ito ang sandata sa binata bago ito tuluyang malagutan ng hininga na tila naramdaman ng mga ibon. Subalit masaya na rin si Oki dahil makakapiling na niya ang mga minamahal na nauna na sa kabilang buhay ngunit labis na kalungkutan ang hatid nito sa kanyang mga kawal. Pinakawalan na rin sila Ten at Moki. Bagamat mukhang nagwagi ang Qin dahil umalis ang show ay alam ng mga malapit kay Oki na sila ang natalo. Nakarating agad ang balita sa Royal Capital kaya naalala ni King Sei ang sinabi ni Oki na mensahe ni King Sho na maging patas siya kahit sa mga nasakop na bansa. Di daw ito sinabi ni Oki sa tatay ni Sei dahil si King Sei lang ang nakita nitong bagong hari na nais niyang paglingkuran. Kaya napaiyak si Shobon at pati na si King Sei sa alaala ng huling Great General ng Qin. Labis na natuwa si Ten nang makauwi si Shin. Saka sinabing nagtungo din siya sa battlefield upang magsanay ng strategy pero nahuli siya ng kalaban ngunit pinakawalan din siya. Pagkalipas ng 3 buwan ay nakipagdigma na naman si Shin ngunit ngayon ay 300 na ang kanyang hukbo. Bago ito ay pinatago niya muna ang sandata ni Oki dahil wala pa siyang lakas para gamitin ito. Saka nagkasundo din ng dalawa na sila ang magiging hari at espada na magiging pinuno ng Middle Kingdom.